Hosana sa Hari ng Kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang bisiro. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagpakumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba namay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot ng karamihan. Ano ang aral? Ngayong linggo mga bata, inaalala natin ang matagumpay na pagpasok ni Kuya Jesus sa Jerusalem. Sakay ng asno, si Kuya Jesus ay pumasok ng lungsod at masayang sinalubong ng mga tao habang winawagayway ang kanilang mga palaspas. "Mabuhay ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Ang asno mga bata ay isang hayop na kahawig ng kabayo, pero maliit. May mahahabang tenga ito at malakas ang katawan. Si Kuya Jesus na nakasakay sa asno ay tanda ng kapayapaan. Karaniwang nakasakay sa kabayong pandigma ang mga hari upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ngunit si Kuya Jesus ay dumating upang magdala ng kapayapaan, hindi digmaan. Sa pamamagitan ng pagsakay sa asno, ipinapakita niya sa ating lahat na siya ay hari ng kapayapaan. Ang mga palaspas naman na winawagayway ng mga tao ay simbolo ng tagumpay at kasayahan noong mga panahong iyon. Kapag tinatanggap ang isang hari o bayani, sila'y wini-welcome gamit ang pagwawagayway ng palaspas. Kaya nang wini-welcome ng mga tao si Kuya Jesus, gamit ang palaspas, parang sinasabi nila, "Maligayang pagdating, mahal na Haring Jesus." Ang linggo ng palaspas ay nagpapaalala sa atin mga bata na si Kuya Jesus ang ating hari. Siya ay karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba. Noong unang panahon, wini-welcome siya ng mga tao gamit ang mga palaspas. Ngayon, maaari pa rin nating ipakita ang ating pagmamahal at paghanga kay Kuya Jesus, may palaspas man tayong hawak o wala. Maari nating purihin siya sa ating mga puso sa pamamagitan ng panalangin, lalong-lalo na sa banal na misa, sa ating mabubuting gawa at pagiging mabait sa kapwa. Tandaan natin mga bata na ang tunay na pagsamba ay hindi lang sa pamamagitan ng bibig at kamay, kundi lalo't higit sa puso. Sa bawat mabuting gawa at panalangin, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating puso at sinasabi natin kay Kuya Jesus na siya ang ating hari at iniibig natin siya. Ano ang hamon? Paano natin papupurihan si Kuya Jesus ngayong mahal na araw? Ngayong mga mahal na araw, alalahanin natin ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang mga ito ay tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal sa atin. Kaya naman, salubungin at parangalan natin siya sa ating puso
sa pamamagitan ng pag-aalay ng tulong sa mga nangangailangan, pagdarasal para sa mga taong naghihirap tulad ng mga nasa bilangguan, may sakit at biktima ng digmaan, at pagsisimba lalo na sa Pasko ng Pagkabuhay.